Tumitingin ka na naman dyan sa singsing na binigay ko sa'yo, Faith. Ang galing ko, no? Sukat na sukat sa'yo. Mahinang sabi ni Caleb ng banayad at yumakap mula sa likod niya. Mahinang tumawa si Faith. Hindi ko mapigilan. Bukod sa maganda, hindi pa rin ako makapaniwala na engaged na tayong dalawa, Caleb. Ngumiti siya nang sumubsob ito sa kanyang leeg at ang init ng hininga nito ay nagdulot ng kiliti sa balat niya. Gusto mo ba? Sobra. Bulong niya habang bahagyang lumingon para tingnan ang kanyang mapapangasawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na tayo, Caleb. Ikakasal talaga tayo? Hinila siya nito palapit at hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Oo, ikakasal tayo. Magiging Mrs. Estrella ka na. Faith T. Estrella. Ang sarap sa tenga, love. Sigurado ka ba talaga? Sa akin, sa lahat ng to? Tanong ni Faith dito. Bahagyang tumaas ang kilay ni Caleb. Faith, huwag kang magduda. Talagang sigurado ako sa'yo. Nang maging tayo pa lang, alam ko na sa sarili kong ikaw ang pakakasalan ko. Napalunok si Faith. Kasi, alam mo naman ang kwento ko. Wala akong pamilya. Namatay ang mga magulang ko nung 16 ako. Mana lang nilang naiwan sa akin. Halos kalahati ng buhay ko, mag-isa ako. Minsan, naiisip ko kung masyado na akong broken para sa... Pinutol ni Caleb ang kanyang mga sinasabi at inilagay ang mga palad sa kanyang pisngi. Huwag mong sabihin yan. Malakas ka. Maganda ka. At ikaw mismo ang bumuo ng buhay ko. Matagal ko nang hinahangaan yan sa'yo. Pumatak ang luhas sa mga mata ni Faith pero mabilis niya yung pinunasan. Ngumiti si Caleb at maingat na pinahi din yon gamit ang hindalaki. Mag-aaway tayo minsan. Oo, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Magkakamali, magagalit. Pero palagi kitang pipiliin. Araw-araw, harapin natin lahat ng magkasama, Faith. Puno ng lambing na sabi ni Caleb. Tumawa si Faith ng bahagya kahit nanginginig ang boses. Alam mo talaga kung anong sasabihin para paiyakin ako ng ganito. Mahinang natawa si Caleb. Ayoko nga na nakikita kang umiiyak, love. Bahagya siyang umurong para muli itong tingnan. Wala kang ideya kung gaano to kahalaga para sa akin. Hinaplos na Caleb ang kanyang pisngi at marahang hinalikan sa noo. Bubuuin natin ang pamilyang maagang binawi sa'yo. Tayong dalawa, saka ang mga future na anak natin. At habang magkayakap sila, balot ng katahimikan at pangakong walang hanggan, muling naramdaman ni Faith ang isang bagay na matagal niya nang hinahanap. Kapag kasama niya si Caleb, palagi niyang nadadama na buong buo siya. Pero ang kasiyahang yon, agad na babawiin dahil sa isang masamang balita. Pumunta lang si Faith sa ospital para sa isang regular na check-up. Ilang sintomas lang ang inakala niyang dulot ng stress. Ngunit ngayon, ang seryosong ekspresyon ng doktor, hindi nagpapahiwatig na simple lang iyon. Naupo si Dr. Ramirez sa tapat niya. Faith, ikinalulungkot kong sabihin na ang mga resulta ng mga test sa'yo, may nakita kaming sobrang disturbing. Napakurap si Faith. Ano po yun, Doc? Huminga ng malalim ang doktor at sinabi ang isang sakit na hindi niya naman maintindihan. Na-diagnose ka ng isang bihirang sakit. Inaatake nito ang iyong nervous system at ikinalulungkot ko. Ngunit wala pang lunas. Wala ring mabisang pangmatagalang gamutan. Tinitigan niya ang doktor. Pilit inuunawa ang mga salitang sinabi nito. Sandali. Ano pong ibig sabihin yan? May sakit ako? Dahan-dahang tumango si Dr. Ramirez. Alam kong mahirap tong marinig, pero mabilis ang paglala ng kondisyon. Batay sa bilis ng progress nito sa katawan mo, malamang ay may 1 taon ka na lang. Tumawa si Faith, ngunit may bahid yun ng pait. Doc, sabihin mo pong nagbibiro ka lang. Sana nga mali ako. Pwede ka rin naman magpa-second opinion. Mahinang sabi ng doktor, pero wala na siyang ibang naiintindihan. Hindi. Umiling si Faith at biglang tumayo. Nagkakamali kayo. Ikakasal ako sa susunod na buwan. Inaayos ko na ang kasal ko. Nagsisimula akong bumuo ng buhay. Hindi to totoo. Wala naman ako nararamdaman. Naiintindihan ko. Mahina nitong tugon. Pero kadalasan, sa simula ay tila minor lang ang mga sintomas. Pagkahilo, pagkapagod, problema sa balanse. Kaya kadalasang nahuhuli ang diagnosis.
Bumalik si Faith sa upuan. Tila biglang naging napakabigat ng kanyang katawan. 1 taon na lang ako? Naging malabo ang paligid. Hindi niya alam kung dahil sa luha o dahil bumagsak na ang kanyang mundo. Lumabas si Faith ng klinik. Pagkarating niya sa kotse, hindi niya na napigilan. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela at pinakawalan ang isang paghikbi na parang bumasag sa kanyang dibdib. Bumuhos ang luha sa pisngi ni Faith habang ibinao niya ang mukha sa mga palad. Paano ko to sasabihin kay Caleb? Mahina niyang sambit. Parang gumuho ang puso niya. Hindi ko kaya to. Hindi ko kayang saktan si Caleb. Pumasok sa isip niyang umurong na lang sa kasal. Pero alam niyang hindi niya kaya. Mahal na mahal niya si Caleb. Pangarap niyang bumuo ng pamilya kasama ito. Ngayon, lahat yon ay parang pinilas na papel sa kanya. Hinawakan ni Faith ang singsing sa kanyang daliri at idiniin sa kanyang mga labi habang patuloy ang pag-agos ng mga luha. Mahal kita, Caleb, at hindi ko alam kung paano sasabihin mawawala na ako. At sa sandaling yon ng matinding pag-iisa na walang kasagutan at walang pag-asa, umiyak si Faith para sa buhay na ipinagkait sa kanya. Faith? Nag-aalalang tanong ni Jane, ang matalik niyang kaibigan. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Wala na akong ibang mapuntahan. Mahina at halos hindi na marinig na sagot ni Faith. Inalalayan siya ni Jane patungo sa sofa. Natatakot na ako. Sabihin mo sa akin. Anong nangyayari, Faith? Matagal na tinitigan ni Faith ang kanyang mga kamay, saka dahan-dahang tumingala. Muling nag-uumapaw ang mga luha sa mga mata niya. Pumunta ako sa doktor kaninang umaga. Simpleng check-up lang. Akala ko wala lang. Tahimik na tumango si Jane. Oh, tapos? Napalunok si Faith habang nanginginig ang boses. May nakita sila. May sakit daw ako. Malubhat, walang lunas. Walang gamot. Sabi ng doktor, may 1 taon na lang daw ako para mabuhay. Nanlaki ang mga mata ni Jane. Faith, mamamatay na ako, Jane. Ani Faith at tuluyang dumaloy ang luha sa mga pisngi. Ayokong mawala. Kailangan ako ni Caleb. Masasaktan siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Jane at niyakap agad siya ng mahigpit. Kumapit si Faith sa kanyang matalik na kaibigan. Pasensya na, bulong ni Jane. Pasensya na, Faith. Ayokong mamatay. Umiiyak na sabi ni Faith. Gusto ko pa rin makasama si Caleb. Ikakasal na kami sa susunod na buwan. Gusto ko pa yung buhay na pinaplano namin. Lahat ng pangarap namin, gusto ko pa rin. Bahagyang umatras si Jane at hinawi ang buhok mula sa basasaluhan na mukha ni Faith. Alam na ba ni Caleb? Umiling agad si Faith. Hindi pa. Hindi ko masabi. Jane, masasaktan ko siya. Hindi ko kayang gawin yun sa kanya. Napakunot ang noo ni Jane. Pero paano naman siya, Faith? Karapatan din niyang malaman. Alam ko, bulong ni Faith at muling nabasag ang tinig. Pero hindi ko maipinta sa isip ko na sasabihin ko sa kanyang mga salitang yon. Paano ko sasabihin yun sa lalaking nagplano ng habang buhay kasama ako? Napalunok si Jane. Itutuloy mo pa rin ba ang kasal? Nag-alindangan si Faith. Hindi ko alam. Parte ng puso ko gusto talaga. Gusto kong isuot yung wedding dress ko, maglakad sa altar, mangakong habang buhay, kahit hindi ko yun kayang ibigay. Hinawakan ni Jane ang mga kamay niya at marahang pinisil. Mahal kita at gusto kong makuha mo ang lahat ng minimithi mo, pero hindi mo pwedeng itago to sa kanya, Faith. Hindi magiging patas para kay Caleb. Natatakot ako. Ayokong mawala siya. Mahinang sabi ni Faith. Malumanay, ngunit matatag ang boses ni Jane. Ayaw mong masaktan siya, pero kung itatago mo to sa kanya, ganoon lang din. Pakakasalan mo siya nang hindi niya alam ang totoo? Mas masakit yun, Faith. Karapatan niyang pumili. Kailangan mong ibigay sa kanya yon. Muling gumuho ang mundo ni Faith at napayakap ng mahigpit kay Jane. Ayokong maging makasarili, pero paano ako mabubuhay kung wala siya? Paano ako magpapaalam kung hindi pa nga kami nagsisimula? Tahimik na umiyak si Faith. Alam niyang tama si Jane.
Kahit na parang nadudurog ang puso niya, hindi niya pwedeng itago ang katotohanan kay Caleb. Alam mo bang minsan iniisip ko, mahinang sabi ni Caleb habang nakaupo sila sa duyan at nakatingin sa buwan. Iniisip ko ang future natin. Ang mga hating gabing usapan sa kusina, mga umaga na tumatalo ng mga bata sa kama. Ikaw sa maliit nating garden na matagal mo nang gusto. Ako naman, tinuturuan ng mga anak nating magbisikleta. Mga ganong bagay ang pantasya ko, love. Mariing kinagat ni Faith ang kanyang labi at mabilis na pumikit. Pinipigilan niyang pumatak ang mga luha. Mahinang natawa si Caleb at hinaplos ng hinalaki ang pisngi niya. Ayos ka lang ba? Tumango siya, agad na iniharap ang mukha sa kabila. Emosyonal lang. Siguro ka ba sa kasal? Hindi na ako makapaghintay na mapakasalan ka, Faith. Bulong ni Caleb. Ikaw ang buong mundo ko. Ngumiti si Faith ngunit nanginginig ang labi. Masakit ang dibdib niya dahil sa guilt, sa pagmamahal at sa kawalan ng magawa. Alam niyang hindi niya maibibigay kahit alinman sa mga pangarap ni Caleb. At kahit ganon, hindi niya pa rin magawang sabihin dito ang katotohanan. Dumating ang araw ng kasal na tila isang malabong panaginip. Tahimik na nakaupo si Faith sa bridal suite, nakasuot ng wedding gown niya habang nakatitig sa salamin. Ngunit sa loob niya, unti-unti nang gumuho ang lahat. Tahimik na pumasok si Jane at umupo sa tabi niya. Kumusta ka? Hindi sumagot si Faith. Hawak ni Jane ang kanyang kamay. Hindi mo pa rin nasasabi kay Caleb, no? Napuno ng luha ang mga mata ni Faith. Faith, bulong ni Jane. Hindi mo pwedeng gawin to. Hindi mo siya pwedeng pakasalan habang may tinatago kang ganito. Hindi yan pagmamahal. Takot yan. Natatakot ako, Jane. Sa wakas ay nasabi ni Faith. Natatakot akong masaktan siya. Natatakot akong makitang itsura niya kapag sinabi kong mamamatay na ako. Ayokong makita yon. Hinigpitan ni Jane ang hawak sa kanyang kamay. Pero ang itago to, ang magpanggap na may panghabang buhay pa kayo, mas masasaktan siya kapag nalaman niya ang totoo. Akala mo pinoprotektahan mo siya pero pinapatagal mo lang ang sakit. Doon na tuluyang bumigay si Faith habang tinatakpan ng mukha. Hindi ko alam ang dapat gawin. Mahal na mahal ko siya. Alam ko, bulong ni Jane at marahan siyang niyakap. Pero minsan, ang tunay na pagmamahal, marunong din magpalaya. Baka hindi talaga kayo ang para sa isa't isa ni Caleb. Ayokong maging makasarili. Hikbi pa ni Faith. Kung ganon, maging matapang ka. Mahinang sabi ni Jane. Nagsimula na ang tugtugin. Bumukas ang mga pinto. Nakatayo si Faith sa bungad ng lahat ng minsan ay pinangarap niya. Mahigpit ang hawak niya sa bouquet. Isang hakbang ang ginawa ni Faith. Lumingon ang mga bisita na masaya para sa kanilang dalawa. At doon sa altar, naroon si Caleb. Nakangiti at punong-puno ng pagmamahal habang hinihintay siya. Durog na ang puso ni Faith. Isa pang hakbang, ngunit para bang nagsisinungaling siya sa bawat paglakad. Nagtagpo ang kanilang mga mata at hindi niya nakinaya. Sorry, mahina niyang bulong. Nahulog ang bouquet sa sahig. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo. Faith! Malakas na tawag ni Caleb sa kanya. Nag-echo ang mga paghingang gulat sa buong silid. Lumilipad ang laylayan ng kanyang wedding gown habang palayo sa altar. Palayo sa buhay na labis niyang pinangarap. Ngunit hindi niya maibibigay. Hindi siya lumingon ang kanyang sakit, ang unti-unting pamamaalam. Siya na lang ang magdadala ng lahat. Pagkatapos niyang tumakbo sa araw ng kasal, nagpakalayo-layo na muna si Faith. Napadpad siya sa isang malayong beach. Isang buwan na siyang nagtatago roon, sinusubukang buuin muli ang mga basag na piraso ng kanyang puso. Paulit-ulit sa isip niya ang boses ni Caleb habang tumatakas siya mula sa simbahan. Tinatawag ang pangalan niya, litong-lito at desperado. Hindi naman siya sumasagot sa mga tawag nito. Pinatay niya ang cellphone, binura ang kanyang mga social media account at tuluyang humiwalay sa mundong minsan niyang minahal. Dahil hindi niya kayang harapin si Caleb, hindi pagkatapos ng ginawa niya, hindi habang naniniwala siyang malapit na siyang mamatay. Pero isang balita ang darating na hindi niya alam kung maganda o masama para sa kanya.
Miss Tuazon, Bati ng doktor sa ospital kung saan niya napiling magpa-check up. na-review na namin ang inyong mga dating medical records at nagsagawa rin kami ng sariling tests. Pinigilan niya ang paghinga. May magandang balita ako, Sabi ng doktor habang may ngiti sa mga labi. hindi ka mamamatay. Napakurap si Faith, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi po? Hindi, Pagkumpirma ng doktor. may karamdaman ka, oo, pero nagagamot naman. Hindi ito banta sa buhay. Kailangan mo lang ng isang simpleng operasyon para malunasan ang kondisyon mo. At pagkatapos noon, maaari kang tuluyang gumaling at mamuhay ng normal at malusog ulit. Sigurado po kayo? Tanong ni Faith habang nanginginig ang boses. Ang unang doktor ko, sinabi niyang may sakit ako, na may 1 taon na lang ako para mabuhay. Lumambot ang ekspresyon ng doktor. Naiintindihan ko na nakakagulat ito, pero nangyayari ang maling diagnosis, lalo na kung bihira lang ang sintomas o minadali ang pagsusuri. Kaya mahalaga talaga ang second o kahit third opinion sa mga ganitong sitwasyon. Pero naniwala ako sa kanya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Iniwan ko ang fiancé ko sa altar dahil akala ko mamamatay na ako. Napabuntong hininga ang doktor. I'm sorry to hear that, pero narito ka na ngayon. May tamang impormasyon ka na. At ang pinakamahalagang balita ay magiging maayos ka. Hindi niya na napigilan ang mga luha na unti-unting bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Dumaloy ang ginhawa sa dibdib ni Faith, pero umusbong ang galit sa kanya. Ang pag-ibig na iniwan niya, ang sakit na naranasan ni Caleb, lahat ng yon ginawa niya lang para sa wala. Hindi mamamatay si Faith. Buhay siya, pero kaya niya bang bumalik? Kaya niya bang harapin si Caleb pagkatapos ng lahat? Hindi niya alam, hindi siya sigurado. Gayunpaman, susubukan niya pa rin. Nakatayo si Faith sa harap ng condo unit ni Caleb. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero wala si Caleb roon. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito, pero hindi na active. Tiningnan niya ang social media accounts nito, pero wala na rin. Naninikip ang kanyang dibdib. Caleb, nasan ka na? San ka nagpunta? Mabilis ang tibok ng puso ni Faith habang nagmamaneho papunta sa pinagtatrabahuhan ni Caleb. Pagpasok niya sa gusali, may ilang ulo ang napalingon. Napansin niya si Martin, katrabaho at kaibigan ni Caleb na naglalakad sa lobby. Martin! Tawag niya rito. Huminto si Martin, agad nagbagong ekspresyon at nanlamig. Faith! Hi! Hinahanap ko si Caleb. Sabi ni Faith habang nanginginig ang boses. Kailangan ko siyang makausap. Natawa naman si Martin at halatang nanunuya. Ngayon mo siya gustong kausapin. Matapos mong mawala sa araw ng kasal niyo at durugin siya. Pinahiya mo ang kaibigan ko. Hindi ko sinasadya. Hindi. Singit ni Martin at ayaw man lang siyang pakinggan. Wala kang karapatang bumalik na parang walang nangyari. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa kanya? Bubuksan sana na Faith ang bibig pero walang salitang lumabas. Ang hiya sa kanyang mukha ay sapat ng sagot. Bago pa makaalis si Martin, muli itong nagsalita. Kung gusto mo talagang malaman, wala na rito si Caleb. Nasa Spain na siya. Lumipat doon ilang buwan ang nakalipas. Nakahanap siya ng trabaho sa isang architecture firm. Parang may bumagsak sa puso ni Faith. Spain? Kailangan niya ng panibagong simula. Sabi ni Martin. Wasak siya, Faith. Hindi kumakain, hindi natutulog. Ilang linggo kaming nag-aalala na baka mawala na siya sa sarili. Iniwan mo siya nakatayo sa altar habang walang paliwanag. Ano bang inaasahan mo? Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Akala ko kasi mamamatay na ako. Ayokong saktan pa siya ng mas matindi. Pero nasaktan mo pa rin siya. Seryosong sagot ni Martin. Sinusubukan na niyang makabangon, kaya pakiusap, huwag mo na siyang habulin. Dahan-dahang tumango si Faith. Lumabas siya ng gusali. Malabo ang paningin dahil sa luha. Pagkaupo niya sa loob ng sasakyan, tuluyang bumigay ang kanyang damdamin. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela at humagulgol. Humihikbi sa bigat ng pagsisisi at panghihinayang. Wala na si Caleb at kasalanan niya yon. Maaari siyang pumunta sa Spain. May kakayahan siya. Maaari niyang ipaliwanag ang lahat.
humingi ng tawad, pero tama si Martin. Kailangan ni Caleb ng panahon. Bibigyan muna ni Faith ng panahon ng lahat at magbibigay din siya ng oras para sa sarili. Ngunit kapag dumating ang tamang panahon, kapag may oras na para maghilom ang mga sugat, hahanapin niya ito. Haharapin niya si Caleb, dala ang katotohanan at sasabihin ng lahat ng salitang matagal niya ng kinikimkim. Subalit mukhang huli na talaga si Faith. Nanatiling nakaupo si Faith sa isang mesa ng cafe sa Madrid. Mabigat ang kanyang puso, magulong isipan. Ilang buwan niyang pinatatag ang lakas ng loob para makarating doon, para habulin ang pag-ibig na iniwan niya. Iniisip niya na baka hindi pa huli ang lahat. Pero huli na nga. Sa may plaza roon, narinig niyang palakpakan. Napangiti siya't napalingon. At doon niya naramdaman ang unti-unting pagbagsak ng kanyang mundo. Sa harap ng fountain, nakaluhod si Caleb. Nakangiti ang binata, may hawak na singsing, at nasa harap nito si Jane, ang kanyang matalik na kaibigan na si Jane. Nagsalita si Caleb. Jane, ikaw ang nag-ahon sa akin nung nasa lowest point ako ng buhay ko. Ikaw ang nanatili nung wala na akong lakas. Habang buhay ako magpapasalamat sa'yo. Mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Napasinghap si Jane at tumango sa gitna ng mga luha. Oo naman, Caleb. Oo, handa akong magpakasal sa'yo. At doon tuluyang gumuho ang mundo ni Faith. Pinanood niya habang isinuot ni Caleb ang singsing sa daliri ni Jane, sabay yakap at halik sa kaibigan niya. Naghiyawan ang mga tao, mga estrangherong nakikigalak sa kasiyahan. At si Faith, tahimik na umiyak. Dumadaloy ang mga luha sa pisngi habang pinagmamasdan ang lalaking minahal niya ng matagal. Ngayon ay umiibig na sa iba. Sa matalik niya pang kaibigan. Nagtagpo ang mga mata nila ni Jane. Napawi ang ngiti nito. Kita sa mukha ang pagkabigla at may bakas ng pagkakonsensya. Pero wala na rin namang saysay iyon dahil huli na ang lahat. Nagmahal na ng iba si Caleb. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Faith ng mensahe mula kay Jane. Nagyaya itong makipagkita, kaya naman pinaunlakan niya yon bago siya umuwi sa Pilipinas. Si Faith ang unang nagsalita. Congratulations! Yumuko si Jane. Faith, huwag na, mahinang sabi ni Faith habang nanginginig ang boses. Huwag ka na mag-sorry, hindi mo kailangan gawin yon. Ako ang umalis kay Caleb, ako ang nawala, pero hindi ko maintindihan. Sa dinami-dami ng tao, Jane, bakit ikaw? I'm sorry, mahinang sabi nito. Pinipigil ni Faith ang mga luha. Bumalik ako, aayusin ko sana ang lahat. Nalaman ko hindi pala ako mamamatay. Mali ang doktor, gusto kong ibalik ang lahat. Sabihin ang totoo kay Caleb at bawiin siya. Bahagyang tumigas ang mukha ni Jane. Pero kami na ni Caleb ngayon. Pakiusap, huwag mo na siyang lapitan. Parang nanlamig ang puso ni Faith. Ano? Masasaktan mo lang ulit siya. Malilito lang si Caleb. Nakita ko kung paano mo siya sinaktan, Faith. Halos hindi na siya mabuhay. Ako ang nanatili. Ako ang tumulong sa kanyang maghilom. Nagkalapit kami at nangyari na lang. Wala na akong karapatang magmahal sa kanya? Tanong ni Faith. Matapos ang lahat? Iniwan mo siya sa altar. Walang kahit isang salita at napahiya pa siya sa mga bisita niyo. Matatag na sagot ni Jane. Ano bang inaasahan mo? Na maghihintay siya habang buhay? Mapait ang tawa ni Faith. Ikaw ang nagsabing pakawalan ko siya. Sabi mo mas masasaktan ko siya kung mananatili ako. Dahil akala nating mamamatay ka. Mariing sabi ni Jane. Pero naging makasarili ka. Hindi mo man lang sinabi kay Caleb ang totoo. Hindi ko sinabi sa kanya dahil wala ako sa posisyong sabihin ng isang bagay na hindi mo nga masabi. Bumaba ang boses ni Faith. Dahil mahal ko siya. Ayokong mas masaktan siya sa sakit ng pagkawala ko. Nanginginig ang mga balikat ni Faith habang tahimik na bumabagsak ang mga luha. Hindi ko lang inakala na ikaw pa. Sandaling tumahimik si Jane. May nagbago sa mga mata nito. Nauna kong minahal si Caleb kesa sa'yo.
Una ko siyang nakilala bago ka pa dumating. Pero umatras ako. Nagpaubaya. Iminigay ko siya sa'yo dahil ikaw ang best friend ko. Napatingin si Faith at hindi makapaniwala. Pero ngayon, patuloy ni Jane. Siya nang pumili. Ako nang mahal ni Caleb at hindi ko siya bibitiwan. Tanggapin mo na. Mag-move on ka na gaya ng ginawa niya. Tumayo si Jane. Ang tinig ay banayad pero matatag. Huwag mong sirain ang meron kami ngayon. Hayaan mong maging masaya siya. Magpatuloy ka na rin, Faith, sa buhay mo na wala si Caleb. At sa ganoong paraan, iniwan siya ni Jane. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kandungan habang patuloy na bumabagsak ang mga luha. Nawala na sa kanya si Caleb at ang matalik niyang kaibigan. Sarili na lang ang natira kay Faith at isang pusong sugatan na hindi na alam kung saan papupunta. Good morning, Ma'am Faith. Bati ng guard sa kanya. Napangiti naman siya at inabot ang mga pagkaing dala niya. Almusal po, Manong. Treat ko na sa inyo. Ipamigay niyo na lang po sa iba. Tinanggap naman agad nito ang eco bag. Naku, ang bait mo po talaga. Salamat po, Ma'am Faith. Punta na po kayo ron. May parking na po para sa sasakyan. Thank you. Pagkatapos niya mag-park ng sasakyan, bumaba na rin naman siya. Kinuha niyang visual aids na gagamitin niya na ginawa niya pa sa bahay. Kindergarten pupils ang mga estudyante ni Faith, kaya kailangan niya talaga ng extra effort para sa mga materials niya. 8 taon na ang lumipas mula nang bumalik siya sa Pilipinas. Tahimik na iniwan ang mga peraso ng pusong nabasag sa Spain. Walang nakakaalam na nangyari. Ang alam lang ng mga ito, bumalik siya, nagsimulang muli at bumuo ng isang tahimik na buhay para sa sarili. Masaya naman siya sa kanyang buhay, pero tuwing gabi, sa katahimikan ng kanyang apartment, nararamdaman pa rin niya iyon. Ang puwang na hindi kayang punan ng kahit na anong tagumpay o halakhak ng mga estudyante. Palaging may kulang, palaging may nawawala. Teacher Faith, ikaw na lang talagang single sa atin. Tukso ni Teacher Lily habang kinikindatan siya at kinakalabit ang braso. Tumawa si Faith. Wala lang talaga sa priorities ko. Busy ako sa lesson plan, so. Ay, nako naman. Sabi ni Teacher Maya. Single ka na for what? For 80 years? Exactly. Tawa ni Faith. Expert level na sa pagiging single. Wala talaga sa plano kang ma-in love. Lumapit si Teacher Lily at may kapilyahang ngiti. Paano kung i-match ka na lang namin? Darating ang kapatid ko ngayon para i-enroll ang pamangkin namin. Single siya. Napailing si Faith. Ay nako, Teacher Lily, hindi pa ako handa. Kumindat lang naman ito. Wait lang. Ilang minuto ang lumipas. Bumukas ang pinto ng faculty lounge at agad tumayo si Teacher Lily. Ayan na siya. Jason! Napatingin si Faith at natigilan. Isang lalaking matangkad ang pumasok, naka-white polo at slacks, may dala ring backpack. Matatalim ang features nito pero pinapawi ng mabait na mga mata. Ngumiti si Teacher Lily at hinila sa harap niya si Jason, kaya napatili ang ibang teacher sa loob. Jason, this is Teacher Faith, co-worker ko. Faith, si Jason, sumunod sa akin. Siyang sinasabi ko. Kinamot ni Jason ang batok at bahagyang umiti. Hi, Teacher Faith. Nice to meet you. Napakurap si Faith at agad na tumayo. Hi, nice to meet you too. Pareho silang natawa, halatang kinakabahan. Pareho kayong single kaya magligawan na kayo. Dagdag pa ni Teacher Lily at may pilyang ngiti sa mga labi. Teacher Lily, sabi ni Faith habang namumulang pisngi. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 8 taon, ngumiti si Faith. Hindi karaniwang ngiti na ibinibigay niya sa mga estudyante o katrabaho, kundi ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Napayuko rin si Jason habang may ngiti sa mga labi. Tinaasan sila ng kilay ni Teacher Lily at halatang aliw na aliw. Kayo nang bahala. Kukuha pa ako ng enrollment forms. Pagkaalis ni Teacher Lily, tumingin sa kanya si Jason. Sorry kung medyo awkward. Pasensya ka na sa ate ko. Umiling si Faith. Hindi naman. Medyo hindi lang inaasahan. Pero minsan, ang mga hindi inaasahan, maganda rin. Sabi ni Jason at muling ngumiti sa kanya. At sa isang iglap, may gumalaw sa puso ni Faith. Isang damdamin na akala niya'y matagal nang namatay.
Marahil panahon na para magsimula ulit. Pero paano siya magsisimulang muli kung unti-unti na siyang minumulto ng nakaraan? Nag-aayos si Faith ng mga natitirang Crayola nang marinig niya ang pamilyar na tawa na umaalingaw-ngaw sa loob ng classroom. Napaangat siya ng tingin at inabutan si Chloe. Isa sa kanyang bagong estudyante na masayang tumatakbo papalapit sa kanya habang hawak ang kamay ng yaya. "Teacher Faith!" Masiglang sigaw ni Chloe. "Tapos ko na po ang drawing ko na unicorn at spaceship." Ngumiti si Faith nang may init sa puso, sanay na sa masiglang mga bata katulad ni Chloe. "Wow! Unicorn at spaceship? Pwede ko bang makita mamaya?" Tumango si Chloe ng buong pagmamalaki. "Syempre po, ginawa ko po para sa'yo kasi ikaw ang favorite kong teacher." "Ah, thank you." Natawa si Faith at yumuko upang mapantayan ang mga mata ng bata. "Ang sweet mo naman, Chloe." Lumapit si Chloe at bumulong na parang may malaking sikreto. "Alam mo po ba kung bakit ikaw ang paborito ko?" "Bakit?" Magiliw niyang tanong. "Kasi po, mabait ka at maganda. At Faith din po ang pangalan mo. Ako din, Chloe Faith din po ang pangalan ko." Napangiti ito ng malawak. "Twin names po tayo, teacher." Mahinang tumawa si Faith, dama ang init sa kanyang dibdib. "Oo nga no, at pareho din tayong maganda, di ba?" "Opo," sagot ni Chloe sa kanya. Pero habang nakatayo si Faith at pinapanood si Chloe na tumatakbo pabalik sa mesa nito, may kung anong humaplos sa puso niya. Hindi lang ang pagiging sweet ni Chloe, kundi ang buong pangalan nito. Chloe Faith Strelia? Mahina niyang usal. Paulit-ulit na nababasa ni Faith yon sa lahat ng school forms sa bawat activity paper. Pilit niya yung binabaliwala, lalo na nang makita niya ang mga pangalan ng mga magulang nito. Karaniwang apelyido ng Strelia. Gusto niyang isipin na nagkataon lang, pero alam niyang hindi. At sa tuwing binabasa niyang Strelia, parang isang malupit na biro mula sa tadhana. Dahil noon, kung natuloy lang ang kasal nila ni Caleb, dapat na Faith T. Strelia na siya ngayon. Kung iba lang ang nangyari, kung hindi siya tumakbo palayo, kung hindi niya iniwan si Caleb. Bagong salta lang ba si Chloe dito sa Maynila? Tanong ni Faith sa yaya nito dahil hindi niya mapigilang magtanong. Tumango naman ang yaya. "Apo ma'am, galing po sila sa Spain. Kapag nga ibang lengguwahe, parang dudugo na pong ilong ko sa batang yan. Pero mabuti na lang ho at marunong naman at tuwid magtagalog. Pilipino naman po kasi ang mga magulang." Napakapit si Faith ng mahigpit sa hawak niyang papel habang iniisip sina Jane at Caleb. "Spain?" Tanong niya, pilit pinapanatili ang kalmadong tono. "Opo," sagot ng yaya. "Doon po nakatirang mga magulang niya ng ilang taon. Bumalik lang po dito dahil sa negosyo ni Sir Caleb. Pero si Ma'am Jane, baby pa lang namatay na dahil sa malubhang sakit. Kaya yun at ang mag-ama na lang po ang magkasama. Noon, nahihirapan pa po yung si Chloe dito. Pero kalaunan, gustong-gusto na po ng bata dito. Lagi niya kinikwento kung gaano niya kalawang school. Saka ikaw, Teacher Faith." Parang umikot ang mundo ni Faith. Nagkaroon sila ng pagtatalo ni Jane, pero best friend niya pa rin ito. Nalulungkot siya para sa sinapit ng kanyang kaibigan, ni hindi man lang nito naranasang alagaan at pagmasdang lumaki si Chloe. Iniisip niya pa lang ang nararamdaman noon ni Caleb sa pagkawala ni Jane, labis na sakit na rin para sa kanyang puso. Lumabas siya sandali ng classroom at sumandal sa pader, pilit pinapakalmang paghinga. Parang binabaluktot ng tadhana ang panahon. Hindi siya makapaniwala kung bakit kapangalan niya rin ang anak ng mga ito. Kung galit si Caleb, siguradong hindi naman ito papayag. Hindi niya alam. Ang alam niya lang, nakatayo siya sa harap ng isang batang may pangalan na minsan niyang pinangarap ipangalan sa sarili niyang anak. Isang pangalan ngayon na pagmamay-ari ng iba. Isang bata na nakatingin sa kanya ng may inosente at walang malay na pagmamahal. Walang kaalam-alam sa kwento ng mga pusong nasaktan noon. Pumikit si Faith at bumulong sa sarili. "Ano bang balak ng tadhana sa akin?" "Class, mga bata, makinig muna kay teacher." Tawag niya at unti-unting tumahimik ang buong silid. "May special announcement ako." Agad na napaatras sa mga upuan ng mga bata. Malalaki ang mga mata sa pananabik.
Magkakaroon tayo ng Family Day celebration sa susunod na linggo, anunsyo ni Faith habang may malaking ngiti sa mga labi. Nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa ang buong klase. Ang ilan ay napatalon sa tuwa at muling nagdaldalan ang mga maiingay sa klase. Maya-maya isa-isa niya nang tinawag ang mga bata sa harap upang tatakan ng star para sa activity sa araw na iyon. Nang si Chloe na ang tinawag, napansin ni Faith ang kakaibang lungkot nito. Mabagal ang lakad, medyo nakayuko at hindi nakangiti. "Magaling ka ngayong araw, Chloe," malumanay na sabi ni Faith. "Pero, ayos ka lang ba?" Tumingala si Chloe sa kanya. "Teacher Faith, sad po ako." "Bakit naman sad?" tanong ni Faith sabay hila palapit sa bata. Yumuko si Chloe at bumulong. "Pwede ko po bang si Daddy na lang ang isama ko sa Family Day?" Napakurap si Faith at bahagyang nabigla, lalo na at si Caleb ang tinutukoy nito. "Oo naman anak, syempre pwede. Bakit mo na itanong?" "Kasi po..." Tumungo si Chloe at hinaplos ang laylayan ng uniforme. "Wala po akong mommy. Nasa heaven na po kasi siya nung baby pa lang ako. Nagkasakit daw po siya." Parang may humawak ng mahigpit sa puso ni Faith. Bigla niyang naalala si Jane. Kahit ilang taon ang lumipas at kahit anong sakit ang pinagdaanan nila, iba pa rin ang tama ng balitang iyon. Oo, naging bahagi ito ng sakit na nagbabago sa buhay niya. Pero dati niya rin itong pinakamatalik na kaibigan. Parang kapatid niya na si Jane noon at ngayon ay wala na ito. Iniwan ang mag-ama sa mundo. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Faith pero agad niyang pinigilan ang mga luha. "Nakakalungkot marinig yan, Chloe. Sigurado kung buhay ang mommy mo, palagi kayong magkasama. Pero alam mo, okay lang na si Daddy ang isama mo. Marami tayong masayang activities para sa mga daddy at mga anak." Bahagyang nanginig ang mga labi ni Chloe. "Pero nalulungkot po ako. Yung ibang kids, may mommy and daddy. Parang iba po ako." Lumuhod si Faith sa harap nito at hinawakan ang maliliit na kamay ng bata. "Okay lang na malungkot ka minsan, pero ang pamilya, hindi laging pare-pareho ang itsura. May mga may mommy and daddy, may iba na isa lang ang magulang, may iba lolo't lola o kaya yaya. Ang mahalaga, may taong nagmamahal sa'yo." Kumikinang ang malalaking mata ni Chloe. "Mahal na mahal po ako ni Daddy." "Alam ko," sabi ni Faith, "at sobrang swerte niya na ikaw ang anak niya." Nag-alinlangan si Chloe bago nagtanong. "Teacher, sa tingin mo po pinangalan ako ni Mami na Chloe Faith kasi alam niya pong ikaw ang magiging teacher ko?" Saglit na napahinto sa paghinga si Faith, pero nagawa niyang tumango, mahinahon ng boses. Siguro gusto niyang dalhin mo ang bahagi ng isang taong mahalaga sa kanya." Bahagyang ngumiti si Chloe. "Feeling ko po magugustuhan ka po ni Mommy." Napalunok si Faith at marahang niyakap ang anak ni Jane. "Feeling ko magugustuhan ko rin siya." Habang bumabalik na si Chloe sa upuan, may ngiti na ito sa mga labi. Nanatiling nakatayo si Faith sa kinatatayuan niya. Litong-lito ng puso niya sa mga damdaming akala niya'y matagal nang nailibing. Marahil hindi siya lubos na nakalimutan ni Jane. Marahil sa katauhan ni Chloe, may tali pa rin nag-uugnay sa kanilang magkaibigan. At marahil kahit wala na si Jane, pwedeng maging daan yon para tuluyan siyang maghilom. Dumating ang araw ng Family Day. Ang buong paaralan ay puno ng tawanan, musika at kasiyahan. Nakakalat ang mga booth na may mga laro at binibentang pagkain. Abalang umiikot si Faith, sinusuri ang attendance list ng kanyang mga estudyante habang tinutulungan ng ilang magulang na hanapin ang kani-kanilang pwesto para sa Family Day. Maliwanag ang kanyang ngiti, masiglang tinig, ngunit ang tibok ng kanyang puso'y kabado. Wala pa rin sina Chloe at ang ama nitong si Caleb. At isang bahagi ng puso niya ang taimtim na nagdarasal na huwag na sanang dumating ang mga ito. Hanggang sa isang itim na sasakyan ang huminto sa parking lot ng school. Parang huminto ang mundo ni Faith. Nakatuon ang mata niya sa pagbukas ng pinto. "Good morning, Teacher Faith!" Napangiti naman siya kahit nanginginig ang mga labi. "Good morning!" Pero nang bumukas ang pinto ng driver's seat, parang bumagal ang lahat. Bumaba si Caleb. Si Caleb na 8 taon niya nang hindi nakikita.
Ito pa rin ang lalaking hindi mawala sa mga panaginip ni Faith kahit mas tumalim ang features ng mukha nito. Mas matured na, mas seryoso tingnan. Tumikhim si Faith. This way po ang class ko and pirma lang po ng attendance. Matalim ang tingin ni Caleb na parang bumabaon sa kanyang balat. Gayunpaman, tinanggap pa rin nito ang form at pumirma sa attendance. Iginiyan niya na nga ang mga ito sa loob. Muling bumalik ang kirot sa dibdib ni Faith. Parang alon na biglang humampas sa batuhan. Makalipas ang mga taon, galit pa rin si Caleb at hindi niya ito masisisi. Nagsimula ang program at pilit na ibinaling ni Faith ang sarili sa trabaho. Lumipat siya mula sa isang booth patungo sa isa pa. Ginagabayan ang mga bata at nakikipagkwentuhan sa mga magulang. Pero hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Nang tumingin siya sa kabilang bahagi ng field, nakita niya si Caleb kasama si Chloe. Sumasali sa mga laro ng magulang at anak. Masayang tumatawa si Chloe. Lumulundag ang buhok habang tumatakbo. Nakangiti si Caleb sa sariling anak, totoo at puno ng pagmamahal. Teacher Faith, ang galing ni Daddy oh! Sigaw pa ni Chloe. Napangiti naman siya at pumalakpak. Good job, Chloe! Napakagatlabi si Faith. Dati, inakala niyang siya ang makakaranas noon. Si Caleb, siya at kasamang anak nila. Pero hindi sa kanyang batang yon at hindi para sa kanya ang ngiting iyon. Teacher Faith, si Chloe po kailangan kayo. Estudyante niyo po, di ba? Tawag ng isa sa mga staff. Mabilis siyang tumakbo patungo sa tent ng activity at nakita si Chloe na umiiyak. Nakaluhod si Caleb sa tabi nito at halatang balisa. Nawala po ang yaya niya, bulong ng isang staff, at kailangan ng mami sa susunod na game. Wala po akong mami, iyak ni Chloe habang dumadaloy ang luha sa pisngi. Gusto ko pong sumali pero wala po akong mommy. Anak, huwag na lang tayong sumali. Nasa banyo ang yaya mo at masakit pang tiyan. Ibibili na lang kita ng toy na gusto mo. Pilit itong pinapatahan ni Caleb pero lalo lang humagulgul ang bata. Walang pag-atubiling lumapit si Faith. Chloe, tahan na. Huwag kang mag-alala. Sasali ako. Napatingin sa kanya si Caleb at bahagyang naningkit ang mga mata. Hindi na kailangan. Hindi inalintana ni Faith ang sinabi nito. Gusto ko. Kailangan ni Chloe ng kasama at nandito ako. Hindi mo mapatahan ng anak mo kahit ano pang suhol mo. Gusto mo bang umiyak na yan ang umiyak? Biglang tumigil sa pag-iyak si Chloe. Totoo po, Teacher Faith. Kayo po ang mommy ko sa game. Ngumiti si Faith at pinunasan ang luha ng bata. Chloe, para sa araw na to, kaya tahan na. Huwag ka nang umiyak, okay? Napangiti si Chloe at mahigpit siyang niyakap. Tumayo si Caleb, tahimik at walang imik. Wala nang pakialam si Faith sa pagiging awkward, sa sakit, o sa malamig na tingin ni Caleb. Ang mahalaga lang ay ang batang nasa kanyang mga bisig. Isang batang nawala ng ina at gustong makaramdam ng kabuuan kahit sandali lang. Nang dumating ang lunchtime, mahabang break naman iyon. Hindi na siya masyadong kailangan sa field kaya nagpahinga na muna siya sa classroom. Dahan-dahan siyang umunguya ng pagkain habang nararamdaman pa rin ang emosyonal na buhos ng kanina. Noong tumayo siyang parang ina ni Chloe sa laro, parang may naghahabulan sa kanyang puso. Hindi mawala sa isip niya ang malamig na tingin ni Caleb at ang pagkakakuyom ng panga nito na nag-iwan sa kanya ng halo-halong guilt at pagkalito. Biglang bumukas ang pinto. Sumilip si Chloe, may maliwanag na ngiti at may hawak na plastic. Teacher Faith! Ngumiti si Faith. Hi! Lunch na! Bakit hindi ka pa kumakain? Lumapit si Chloe na parang lumulundag at marahang inilapag ang dala sa desk. Kakain na po kami mamaya, Teacher Faith. Nagdala po ako ng pagkain para sa inyo. Salamat po sa pagiging mommy ko kanina. Uminit ang puso ni Faith. Salamat, Chloe. Napaka-sweet mo naman. Bigla siyang niyakap ng mahigpit ng bata. Sana, ikaw na lang po talagang mommy ko. Natigilan si Faith sa narinig. Mabilis na kumurap-kurap ang mga mata para itago ang namumuong luha. Ang sweet mo, Chloe. Pero teacher mo lang ako, ha? Hindi pwede yon. Huwag mo rin ipaparinig yan sa daddy mo at baka ma-offend. Bahagyang napasimangot si Chloe pero agad ding umiti. Aalis na po ako bago ako hanapin ni daddy.
Pagkaalis nito, binuksan ni Faith ang lalagyan at nabigla siya sa laman. Mga paborito niya ang lahat ng yon. Pritong bangus belly, sinangag na may bawang, hiniwang hinog na mangga, at isang maliit na peraso ng leche flan. Napangiti siya, isang simpleng bagay pero nagpapainit ng kanyang puso. Kakasimulan niya palang kumain nang biglang bumukas muli ang pinto. Faith! Paglingon niya, nakita niya si Jason, ang kapatid ni Teacher Lily. May dala itong lunch bag. Nanlaki ang mga mata niya. Jason? Oo. Natatawang sagot nito. Kanina pa kita hinahanap. Nandito rin ako para sa family day. Pansamantalang guardian ng pamangkin ko. Napangiti naman si Faith. Ang galing naman. Halika, pasok ka. Pumasok si Jason at iniangat ang lunch bag na dala niya. Nagbaon ako ng pagkain. Baka pwedeng makapagkwentuhan habang kumakain. Actually, sabi ni Faith habang itinuro ang pagkain sa mesa. Binigyan ako ng isa sa mga estudyante ko. Pero sige, hati tayo. Umupo sila sa tapat ng isa't isa, nagkwentuhan at nagtawanan habang kumakain. Dahan-dahang nawala ang kaba ni Faith. Matagal na rin mula noong huli siyang nakipag-usap ng ganoon sa isang taong hindi bahagi ng kanyang masakit na nakaraan. Hanggang sa muling bumukas ang pinto, si Caleb ang sumulpot doon. Nakatayo ito sa may pintuan, may hawak na malamig na bote ng tubig. Hindi mabasa ang mukha, pero ang lalim naman ng kunot sa noo. Natigilan si Faith sa pagsubo ng pagkain. Caleb, may kailangan ka? Wala rito si Chloe. Kapupunta niya lang dito pero umalis na rin. Hindi inalis ni Caleb ang tingin kay Faith. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol kay Chloe. Bahagyang nanginig ang kamay ni Faith habang dahan-dahang ibinababa ang mga kubyertos. Oo, syempre. Tumayo siya, maingat na pinagpag ang kanyang palda. Jason, sandali lang ha. Balik ako agad. Tumango naman si Jason ng mabagal. Halatang naramdaman ang tensyon pero hindi na nagsalita. Lumabas si Faith ng silid habang bumibilis ang tibok ng puso. Seryoso ang ekspresyon ni Caleb. May problema ba kay Chloe? Maingat niyang tanong. Tumingin si Caleb sa kanya ng ilang saglit bago ibinaba ang tingin sa hawak na bote. Wala, ayos lang siya. Nagulat lang ako. Hindi ko alam na ikaw ang teacher niya. Napalunok si Faith. Hindi ko rin alam na ikaw ang ama niya. Hanggang nitong huli. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong niya, mahinahon ngunit nanginginig ang tinig. Matagal siyang tinitigan ni Caleb bago muling nagsalita. Nagdesisyon na akong ilipas si Chloe sa ibang school. Parang sampal ang dating ng mga salitang yun kay Faith. Ano? Umiwas ng tingin si Caleb. Mas makabubuti siguro kung ganun. Pilit na pinanatili ni Faith ang kanyang tindig. Kahit pa unti-unting lumulubog ang kanyang puso, ayaw ni Caleb na mapalapit si Chloe sa kanya. Naiintindihan ko. Dahan-dahan niyang sagot, pilit na binibigkas ang mga salita. Marahil ayaw mo na akong makita. Ayaw mong madamay si Chloe sa kung anong meron sa atin noon. Hindi sumagot si Caleb at nanatiling hindi mabasa ang ekspresyon nito. Napalunok si Faith. Pero dahil ba sa nakaraan nating dalawa? Tahimik pa rin si Caleb. Napabuntong hininga siya at lumapit ng bahagya. Caleb, alam kong galit ka at hindi kita masisisi. Pero kaya kong maging professional. Kaya kong maging teacher sa anak mo at mahalaga sa akin ang development ni Chloe. Kayang-kaya kong paghiwalayin ng personal na buhay at trabaho. Kung ayaw mo akong makita, hindi mo na kailangang dumalo sa mga meetings. Pwede namang ang yaya niyang dumalo. Hindi ako magtatanong. Hindi ko papahirapan ang sitwasyon. Sa wakas, tumingin si Caleb sa kanya, pero nanatiling matigas ang mukha nito. Nakakapag-adjust na siya rito. Dagdag pa ni Faith. Masaya siya. May mga kaibigan na si Chloe. Kung ililipat mo siya, magsisimula na naman siya sa umpisa at parang hindi naman patas para kay Chloe. Natahimik si Caleb, pero nanatiling nakahalukip-kip at umiigting ang panga. Final ng desisyon ko. Parang lalong nadurog ang puso ni Faith. Sige,
Pasensya na sa pangingialam. Gusto ko lang sabihin ang opinion ko para sa bata. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Tumingin si Caleb sa loob ng classroom sa likod niya. Sino yung lalaki? Yung kasama mo sa loob? Biglang tanong nito. Napakurap si Faith, hindi inaasahan ng ganong klaseng tanong. Si Jason. Kaibigan ko. Kapatid ng co-teacher ko. Tinaas ni Caleb ang kilay. Manliligaw mo? Ano? Natawa siya at bahagyang nag-alangan kung sasagutin ba ang ganoong kawalang kwentang bagay. Hindi siya nanliligaw. Maikling tumawa si Caleb, may halong panunuya ang tunog. Baka boyfriend mo, kaya hindi na manliligaw. Unti-unting nawala ang ngiti ni Faith. Hindi siya. Wala akong boyfriend. Mukha kayong nagde-date dun sa loob. Bulong nito at mas lalong kumukunot ang noo. Napakunot din ang noo ni Faith. Anong masama sa pagkain kasama ang kaibigan? Sharing of foods lang naman. At si Chloe ang nagbigay ng mga pagkain sa akin. Anong masama ron? Hindi sumagot si Caleb pero halatang naiinis. Wala akong pakialam. Nakatitig lang si Faith dito. Litong-lito at naiinis. Wala kang pakialam pero nagtatanong ka? Iniabot ni Caleb ang malamig na bote ng tubig sa kanya. Pinapabigay ni Chloe. Baka isipin mong ako nagbigay. Ano ko nagbigay ng pagkain at tubig sa'yo? Hindi ako. Tumango naman si Faith. Oo nga eh. Paborito ko lahat ng pagkain binigay. Ang galing ni Chloe. Alam niya palang mga paborito ko. Masama siyang tiningnan ni Caleb. Halatang guilty sa mga sinabi niya. Nag-alinlangan si Faith bago dahan-dahang kinuha ang bote. Sandaling nagdikit ang kanilang mga daliri at parang may kung anong humigpit sa dibdib niya. Walang ibang sinabi si Caleb. Tumalikod ito agad at tuloy-tuloy na naglakad papalayo. Naiwan si Faith sa kinatatayuan. Hindi makagalaw, pinapanood itong lumayo. Malamig ang boses sa palad niya, pero mainit ang pisngi niya dahil sa tensyon. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ang gulo pa rin ang isip ni Faith. Gulong-gulo siya sa inasal ni Caleb. Parang nung una, galit ito at malamig. Pagkatapos, bigla na lang itong tila nagselos at tiningnan siya na para bang may nagawa siyang kasalanan. Faith! Saad ni Teacher Lani, ang co-teacher niya na may dala ring sariling lunch. Ayos ka lang? Kanina ka pang tulala. Nagkibit balikat si Faith at pinilit ngumiti. Oo naman, nag-iisip lang. Pumasok si Teacher Lani at umupo sa tabi niya. Gusto mo bang pag-usapan? Pagkaraan ng ilang segundong pag-aalangan, napabuntong hininga si Faith. Sabihin na lang po natin na may kaibigan ako. Napangisi si Teacher Lani. Kaibigan na? Sige, tuloy mo. Iniwan niyang fiancé niya sa mismong araw ng kasal nila. Mga taon nang nakalipas kasi akala niya mamamatay na siya. Panimulang sabi ni Faith. Ayaw niyang maging pabigat sa lalaki, kaya umalis siya ng walang paliwanag. Ngayon, pagkatapos ng maraming taon, nagkita ulit sila. Akala niya magiging maayos naman. Civil kahit papaano. Matagal na rin naman ang lumipas at may kanya-kanya na silang buhay. Tumango si Teacher Lani habang nakikinig. Pero galit pa rin sa kanyang ex-fiancé niya. Sobrang galit. At ang nakakalito, kunwari wala siyang pakialam. Pero minsan, parang nagsiselo siya. Hindi maintindihan ng kaibigan ko kung anong ibig sabihin nun. Dagdag niya pa, tumawa si Teacher Lani. Hindi pa rin siya nakakalimutan ng lalaking yon. Napatingin si Faith. Aha? Teacher Faith, sabi ni Teacher Lani habang inilalapag ang pagkain. Hindi ka mananatiling galit ng ilang taon kung talagang nakamove on ka na. Ang ganong klaseng galit, lalo na kung gaya ng pagkakakwento mo, nandyan lang yan kung may nararamdaman pa. Napakurap si Faith, pilit inuunawa ang mga sinabi nito. Pero nagpakasal kasi siya, namaya pa nangaling ang asawa niya pero ibig sabihin, minahal niya rin yon. Paanong hindi niya pa rin makalimutan ang ex-fiancé niya? Umupo ng maayos si Teacher Lani at nag-isip. Iba-iba kasi ang pag-ibig. Baka yung pagmamahal niya sa namayapang asawa niya ay mahinahon, ligtas at nagpahilom sa iniwang sugat ng kaibigan mo. Pero yung pagmamahal niya sa kaibigan mo,
Baka yun yung klaseng yumanig sa kanila pareho. Yung nag-iiwan ng matinding bakas, yung hindi mo talaga makakalimutan kahit gaano pa katagal ang lumipas. May kung anong humawak ng mahigpit sa puso ni Faith sa mga salitang iyon. At saka, dagdag pa ni Teacher Lani na may nakakalokong ngiti. The more you hate, the more you love. Hindi pa nakaka-move on ang lalaking yon. Bit-bit pa rin niyang sakit kasi hindi pa sila nagkakaayos. Base sa kwento mo, parang wala pang closure. Napayuko si Faith, mas lalong naguguluhan ng isip. Hindi nabigyan ng kaibigan ko ng closure yung lalaki. Tumakbo siya papalayo at hindi nagpaliwanag. Kaya baka ganito siya ngayon? Exactly, sabi ni Teacher Lani habang kinukuha ang kutsara. Minsan, ang tanging paraan para makamove on, harapin ang nakaraan, mag-usap, umiyak kung kailangan. Baka hindi man sila magkabalikan pero at least hindi na sila uusigin ng nakaraan. Dahan-dahang tumango si Faith habang malayo ang tingin. Yun na nga, hindi niya na kayang dalhin ang bigat na yon. Kailangan niya nang kausapin si Caleb. Hindi para makiusap, hindi para umasa, kundi para ipaliwanag ang totoo. Para sa wakas, maibigay niya ang kasagutan sa matagal nang naiwang nakabitin. Kailangan niya ng kapayapaan at si Caleb karapat-dapat din doon. At marahil pagkatapos nun, maaari na rin niyang muling buksan ang puso niya para sa isang bagong tao at sa isang bagong pag-ibig. Faith, Si Jason ang nakatayo sa pintuan. May dalang maliit na bouquet ng mga bulaklak at may nahihiyang ngiti. sana hindi to biglaan para sa'yo. Napakurap si Faith. Jason, anong ginagawa mo rito? Napag-isip-isip ko lang. Sabi nito habang lumalapit at iniaabot ang mga bulaklak. Alam kong sinabi mong hindi ako ang tipo mo at nare-respeto ko yun. Pero magsisisi ako kung hindi ko man lang susubukan. Kaya, pwede ba kitang ligawan? Napatingin sa binata si Faith habang nanlalaki ang mga mata. Mabait si Jason, maalalahanin. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, marahil ay oras na rin naman para unti-unting buksan ang puso niya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, marahil ay oras na rin naman para unti-unting buksan ang puso niya. Bahagya siyang umiti. Oo, pwede mo akong ligawan. Bago pa makasagot si Jason, may isa pang figura na lumitaw sa likod nito. At sino bang palaging nang iistorbo? Walang iba, kundi si Caleb. Oh, Caleb, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Faith. Nakatitig si Caleb sa kanya at kay Jason. Matalim naman ang tingin sa mga bulaklak. Nakaigting ang mga panga nito at malalim ang pagkakunot ng noo. Kailangan kitang makausap, sabi nito, hindi man lang tiningnan si Jason. Tungkol kay Chloe. Tumayo si Faith, halatang nag-aalangan. Jason, babalik ako agad. Sandali lang. Tumango si Jason ng dahan-dahan, sinulyapan si Caleb habang lumalayo. Sa labas ng classroom, naglakad si Caleb na halatang naiinis. Anong tungkol kay Chloe? Tanong niya. Inayos na namin ang mga papeles para sa transfer niya. Kung may problema... Akala ko hindi naliligaw sa'yo yun. Naiinis na tanong ni Caleb. Oo, dati. Sagot naman ni Faith. Pero ngayon, oo na. Pinayagan kong manligaw. 33 na ako. Gusto ko rin naman na mag-asawa. Umismid naman si Caleb. Napakagatlabi si Faith. Ano bang pag-uusapan natin tungkol sa anak mo? Hindi na yun matutuloy. Putol ni Caleb sa malamig na boses. Napakurap naman si Faith. Ha? Mananatili siya rito. Diretsong sabi ni Caleb. Masaya siya dito. Sa mga kaklase niya. Sa teacher niya. Kaya nagbago ng isip ko. Lumambot ang mga mata ni Faith at napangiti siya ng marahan. Totoo? Ang saya naman. Mabuti at nagbago ang isip mo. Pero ibig sabihin yan, mas madalas mo na ako makikita. Dagdag ni Caleb. Ako nang susundo sa kanya mula ngayon. Napalunok si Faith bago tumango. Oo, naiintindihan ko. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita si Faith. Pwede ba tayo mag-usap?
Yung totoong pag-uusap tungkol sa nakaraan. May emosyon na kumislap sa mga mata ni Caleb. Bakit? Kasi may mga utang akong paliwanag sa'yo. Kailangan mong malaman ng totoo. Kailangan nating magkaroon ng closure. Hindi mo yun nakuha noon. Mahinang sabi ni Faith. Gumalaw ang panga ni Caleb. Sige, mag-uusap tayo. Ako na magre-reserve. Sa Serafina mamayang gabi. 7:00. Huwag kang malilate. Marahan siyang tumango. Sige, salamat Caleb. Hindi ito sumagot. Isang huling tingin lang ang binigay ni Caleb bago ito tumalikod at umalis ng mabilis. Naiwan si Faith sa kinatatayuan. Hawak pa rin ang mga bulaklak na ibinigay ni Jason. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Hindi para kay Jason, kundi para sa pag-uusap na matagal niya nang kinatatakutan at matagal na ring hinihintay. Mamaya, sa wakas, masasabi niya na kay Caleb ang lahat. At marahil sa wakas, matatagpuan na rin niya ang kapayapaan. Tumayo si Faith sa harap ng entrada ng restaurant. Huminga siya ng malalim, inayos ang damit at itinulak ang pinto. Pagpasok niya, nakita niya si Caleb na nakaupo malapit sa bintana. Halos hindi ito nagbago. Mas may edad, mas pino, ngunit ito pa rin talaga ang lalaki na minsan inakala niyang makakasama niya habang buhay. Parang dati lang, nandoon sila sa mga ganong klaseng lugar para mag-date. Pero ngayon, nandoon sila para bigyan ng ganap na pagtatapos ang kanilang nakaraan. Hi! Bati niya, pilit pinapakalma ang boses. Tumingala si Caleb at tumango. Maupo ka. Umupo siya sa tapat nito. Sandali silang natahimik. Tanging ang malumanay na kalansing ng kubyertos mula sa ibang lamesa ang pumuno sa katahimikan. Masaya ako para sa'yo. Panimula ni Faith ng marahan. May anak ka na. Kahit maagang nawala si Jane, lumaki pa rin ang maayos na bata si Chloe. Pero nalungkot din ako nang malaman ko ang tungkol kay Jane. Lumambot ang ekspresyon ni Caleb. Oo, mabuting tao si Jane. Sa kabila ng lahat, pinahalagahan pa rin niyang pagkakaibigan yung dalawa. Kaya pinangalanan niyang anak namin na Chloe Faith. Bahagyang umiti si Faith. Mapait, ngunit may lambing. Malaking bagay yun para sa akin. Siguro kahit papaano, hindi niya talaga ako nakalimutan. Tumango si Caleb ng bahagya. Huminga muli si Faith. Gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat. Sa pag-iwan ko sa'yo noon. Hindi dahil hindi kita mahal, Caleb. Mahal na mahal kita noon. Sobra. Kaya natakot ako. Bahagyang kumunot ang noon ni Caleb, pero hinayaan lang siyang magsalita. Akala ko mamamatay na ako. Patuloy ni Faith. Na-diagnose ako ng doktor ng sakit na akala ko nakakamatay. Ayokong pakasalan ka tapos iiwan lang kita pagkalipas ng ilang buwan. Ayokong danasin mo ang sakit na yun dahil sa akin. Bahagyang umigting ang mga panga ni Caleb pero nanatiling tahimik. Pero maling diagnosis pala. Mahina niyang dagdag. Minor surgery lang palang kailangan ko. Nang malaman ko, bumalik ako. Sinubukan kong hanapin ka. Pumunta ako sa trabaho mo, sa kondo mo, pero wala ka na. Sabi ng kaibigan mo, nasa Spain ka na raw. Nagsimula ng panibagong buhay. Sa wakas ay tumingin si Caleb sa kanya habang hindi maipinta ang mukha. Pumunta ako sa Spain. Nanginginig ang boses na sabi ni Faith. Nakita kita. Nakaluhod. Nagpo-propose kay Jane. Doon ko nalaman na huli na ako. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa marahan na nagsalita si Caleb. Alam ko, sabi ng binata. Sinabi sa akin lahat ni Jane. Pagkatapos naming ma-engage, inamin niyang totoo na umalis ka dahil akala mo mamamatay ka na. Ayaw niyang itago sa akin. Binigyan niya ako ng pagkakataong mamili. Napatingin si Faith sa kanya. Ano? Kalma, ngunit may halong sakit ang tinig ni Caleb. Dahil kahit mas matindi ang pagmamahal ko sa'yo, mas malaki rin ang sakit na iniwan mo. Nang iwan mo ako ng walang paliwanag. Faith, muntik na ako mabaliw. Lahat ng pinaniniwalaan ko, nawala. Si Jane ang nandun. Matyagang naghintay sa akin.
Hindi kanya pinalitan sa puso ko. Pero siya ang tumulong sa akin na mabuhay ulit. Dahan-dahang dumaloy ang luha sa mga pisngi ni Faith. Ngayon ko lang naiintindihan. Pinili mo ang kapayapaan kaysa sa matinding damdamin. Katatagan kaysa sa sakit. Tumango si Caleb. Nanatili siya. May halaga yon. Pinunasan ni Faith ang kanyang mga luha at pinilit ngumiti. Salamat sa pagkakataong to, Caleb. Sana nakuha na natin ang closure na dapat noon pa natin nakuha. Tumingin si Caleb sa kanya at namumungay ang mga mata. At sa katahimikan ng sandaling yon, binitiwan na nila ang bigat na matagal na nilang pinapasan. Akala ni Faith ay maayos na ang lahat. Nakamit niya na ang closure na kailangan niya. Unti-unti na siyang nakakausad. Bagaman dahan-dahan, nagsisimula na rin naman siyang maging bukas sa posibilidad ng mga bagong simula. Kaya naman, nang lumabas siya sa paaralan at makita si Caleb na nakatayo sa tabi ng sasakyan nito, may hawak na napakalaking bouquet ng mga puting rosas, tila huminto ang kanyang paghinga. "Caleb?" tanong ni Faith. Lumapit si Caleb at bahagyang umiti. "Hi Faith, ang ganda mo ngayon. Pero maganda ka naman palagi." Napadilat si Faith. "Anong ginagawa mo rito?" "Narito ako para ligawan ka," sagot ni Caleb nang walang pag-aatubili. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Faith. "Ano?" "Alam kong nililigawan ka ni Jason," dugtong ni Caleb. "Pero gusto ko ring subukan. Hayaan mo akong sumali sa mga nakapila sa'yo. Patibayan na lang, di ba? May the best man win." Hindi makapagsalita si Faith. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri nang kunin ang bouquet mula kay Caleb. "Hindi ko alam. Ano ba to? May closure na tayong dalawa. Dapat nagsisimula na tayo." "Kaya nga, may closure na. Nagsisimula na naman ako ng bago ah. Bakit? Bawal bang magsimula ulit tayo?" Ngiti-ngiti na tanong ni Caleb. Hindi pa rin makahanap ng tamang salita si Faith nang biglang sumulpot si Chloe. Patakbong lumapit sa kanila. Palundag-lundag habang nakahawak sa yaya. "Teacher Faith!" Masiglang bati nito. "Sabi ni Daddy, ikaw na daw ang magiging new mommy ko?" Nanlaki ang mga mata ni Faith. Tumingin siya kay Chloe na nakangiti ng buong ningning at pagkatapos ay tumingin siya kay Caleb. "Sinabi mo yun sa kanya?" "Nakalimutan ko na. May nabanggit ba ako?" Sagot ni Caleb habang nagmamaang-maangan. "Caleb!" marihing sabi ni Faith. "Hindi mo pwedeng ipangako yan sa isang bata, lalo na't wala pa akong sinasabi." Napatingin si Chloe sa kanilang dalawa at halatang naguguluhan. "Pero sabi ni Daddy, mahal mo na raw siya." Uminit ang mga pisngi ni Faith. Lumuhod siya at marahang hinawakan ang mga balikat ng bata. "Chloe, minsan ang mga matatanda kailangan ng oras para maintindihan ang mga nararamdaman nila. Hindi laging mabilis ang mga bagay. Okay?" "Pero gusto po kitang maging mommy," bulong ni Chloe. Mahinahon siyang umiti. "Napakalaki ng ibig sabihin niyan sa akin, Chloe. Pero sa ngayon, kailangan nating dahan-dahanin." Tumayo siyang muli at hinarap si Caleb. Pilit pinapanatiling kalmado ang sarili. "Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo." "Hindi ako naglalaro." Seryoso na ang tono ni Caleb. "Sinabi ko na sa'yo nun. Pinili ko ang kapayapaan. Pero baka masyado akong nagmadali. Baka hindi ko binigyan ng sarili ko ng oras para tuluyang maghilom. At ngayong nakita ulit kita, nandito pa rin ang nararamdaman ko. Binuhay mo lang ulit. Mas malakas pa kaysa noon." Umiling naman si Faith. "Caleb, hindi ko alam." Bahagyang lumapit si Caleb. Mababa ang boses at puno ng katiyakan. "Kung ganon, wag mo muna akong sagutin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Yun lang ang hinihiling ko." Tinitigan ni Faith si Caleb. Ang lalaking minahal niya, nawala at muling natagpuan. Mahal niya pa rin ito. Oo, pero natatakot din siyang masaktan muli kung bubuksan niya ulit ang puso niya. Huminga ng malalim si Faith. "Sige, pero wala munang pangako kay Chloe. Hanggat hindi pa tayo sigurado, ayokong masaktan ng anak mo." Tumango si Caleb at napangiti. "Okay, pero gusto ko lang malaman mo, hindi ko planong magpatalo. Ipapanalo ulit kita at magiging estrella ka na." Napairap si Faith. Bahagyang inis.
Bahagyang natatawa, pero hindi mo itatanggi na muli na namang kumakabog ang puso niya. Dahil sa mga pakulo ni Caleb, nanligaw na nga ito sa kanya. Gulong-gulo pa siya dahil nanliligaw din si Jason. Ayaw niya namang pagsabay ng dalawa, pero hindi niya mapigilan si Caleb. Bukod doon, kahit pa ulit-ulit niyang itanggi, ang nakaraan pa rin talaga ang nasa puso niya. At nakakaramdam na lang talaga siya ng guilt para kay Jason. Patitigilin mo na ako manligaw? Nakangiting tanong ni Jason. Napayuko si Faith. I'm sorry. Tumawa naman ang binata. Okay lang. Nang una kong beses na makita si Caleb, alam ko wala na akong pag-asa. Nakaraan na mayroon pa lang kayo. Talong-talong na agad ako. Kaya tanggap ko na. Pero masaya ako nakilala kita. Hangad ko na maging masaya ka, Faith. Naluluhang niyakap niya si Jason. Siguro kung hindi bumalik si Caleb, baka binuksan niya ng puso para rito. Gayunpaman, may ibang plano ang tadhana para sa kanilang lahat. Ma'am Faith, may business trip daw po si Sir Caleb. Hindi raw po siya makakapunta dito para manligaw. Walang pakundangan na saad ng yaya ni Chloe. Namula siya sa hiya dahil nasa tabi niya lang ang principal at ilang co-teachers. Tinokso tuloy siya ng mga ito. Pero bago po umalis kanina, pinagluto niya po kayo. Eto nga po oh. Inabot ng yaya ni Chloe ang bag. Luto niya po yan, ubusin niyo raw po ma'am. Hindi na nakapagsalita si Faith. Sobrang daming ginagawa ni Caleb sa panliligaw sa kanya. Palaging nagpapadala ng mga regalo, bulaklak at pagkain. Parang gusto nitong talbugan si Jason at ito na lang ang mapansin. 5 taon niyang naging boyfriend noon si Caleb, kaya kilalang kilala niya kung paano ito dumiskarte. Miss na kita. Nakangiting sabi ni Caleb habang naka-video call sila. Minamadali ko ang trabaho ko rito para makauwi ako agad dyan sa inyo. Huminga siya ng malalim. Huwag kang magmadali. Hindi naman kita namimiss. Ngumuso naman si Caleb. Sa sinabi mong yan, mas lalo ako magmamadali. Baka mamaya, nauungusan na ako ng isa mong manliligaw. Ayokong umuwing luhaan. Anyway, labas ka. Kumunot naman ang noon niya. Ha? Bakit? Bilis na. Kahit nagtataka, lumabas pa rin siya. Maya-may may narinig siyang helicopter sa taas. Napatunghay siya roon at maya-may may mahabang tela na sa ere. Ang mga salitang nandoon, sinabi sa kanya ni Caleb na hindi niya namalayang nasa likod niya na pala. I love you, Faith. Sana this year, estrella ka na. Puno ng pagmamahal na sabi ni Caleb habang may hawak na mga bulaklak. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Alam mo, ako ang may nagawang kasalanan sa'yo. Pero bakit ako ang sinusuyo mo ng ganito? Napangiti naman si Caleb. Gustong-gusto kong sinusuyo ka palagi. Alam mo yan. Marahan niya itong niyakap. Mahal na mahal pa rin kita, Caleb. Sorry sa lahat. Sorry sa mga naging desisyon ko. Sorry sa mga taong nasayang at sa mga nasirang pangako ko sa'yo. Hinalika ni Caleb ang kanyang noo. Mapapatawad lang kita kung pakakasalan mo ko. Magiging asawa kita at magiging ina ng mga anak ko. Mabilis naman siyang tumango. Parang may natanggal na mabigat sa dibdib ni Faith. Labis ang kagalakan sa kanyang puso na pagkatapos ng lahat ng nangyari, sila pa rin ang para sa isa't isa. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Faith kay Caleb. Natawa naman ito at pinunasan ng mga luha. Kinabahan lang. Nakakakaba kapag naghihintay ako rito sa altar, Faith. Pakiramdam ko, tatakbo ka ulit. Tumulo rin ang mga luha ni Faith. Hindi na ako tatakbo. Sa pagkakataong to, magpapakasal ako sa'yo na walang kahit na anong takot. Mahal na mahal kita, Caleb. Nang humarap sila sa altar, marahang pumikit si Faith. Akala niya, pagkatapos niyang bitiwan ang pinakamamahal niya, mamumuhay na lang siya ng mag-isa. Pero hindi yun hinayaan ng Diyos at ibinigay pa rin kay Faith ang lalaki na labis niyang hinahangad na makasama. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay parang ilog. Kahit anong liko ng daloy, babalik at babalik pa rin sa dagat kung saan ito nararapat. Tandaan din natin na ang pagtanggap ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na kayang yakapin ang mga bagay na hindi na natin kayang baguhin. Muli, eto po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.